Tara, may kwento ako. Sa probinsya ng San Isidro, may isang maliit na baryo na halos lahat ng tao magkakakilala. Tahimik ang buhay doon. Kung hindi mo maririnig ang huni ng mga ibon sa umaga, maririnig mo naman ang kuliglig sa gabi. Doon nakatira sina Marco, June, Lito, Carla at Maya. Magkakaibigan sila mula pagkabata. Isang gabi ng Sabado, nagkayayaan silang magtipon sa bahay ni Marco. Wala naman silang masyadong gagawin. Katulad ng dati, kwentuhan, kantahan at konting asaran. Nagluto sila ng pansit, may inihaw na isda at may dalang gitara si June. Masaya ang gabi. Pre, kantahin mo nga yung paborito ni Carla, biro ni Lito. Napangiti si Carla habang pinupukol siya ng peanut shells. Loko kayo, sagot niya habang tumatawa. Habang tumatagal ang gabi, mas lalong lumalakas ang tawanan. Para bang wala silang ibang problema sa mundo, hanggang sa napunta ang usapan sa mga lumang kwento ng baryo. Alam nyo ba, sabi ni Maya, medyo pabulong, sabi ng lola ko may nangyayari daw tuwing kabilugan ng buwan dito sa baryo. Napahinto si June sa pagtugtog. Ano, multo na naman? Natatawang sagot ni Marco. Umiling si Maya. Hindi multo, mas masahol pa daw. Natahimik sandali ang grupo, pero agad ding napalitan ng tawa. Kwento lang yan ng matatanda para di tayo gumala sa gabi, sabi ni Lito. Pero may isang lugar na lagi nilang naririnig sa mga kwento ng matatanda. Ang lumang kubo sa dulo ng kakahuyan. Ayon sa mga matatanda, matagal nang walang nakatira doon, pero may mga nagsasabing may ilaw daw na nakikita sa gabi. Puntahan natin, biglang sabi ni June. Ano? Gulat ni Carla. Adventure lang, malapit lang naman yun. Sa una, nagdadalawang isip sila. Pero dahil sa asaran at lakas ng loob na dala ng saya ng gabi, napapayag din sila. Bandang 10:00 ng gabi nang maglakad sila papunta sa kakahuyan, tahimik ang paligid. Ang tanging ilaw lang nila ay flashlight ni Marco at ang maliwanag na buwan. Habang papalapit sila sa kakahuyan, napansin ni Carla na parang masyadong tahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang aso, walang kahit anong tunog. Napansin nyo? Bulong niya. Napansin ano? Tanong ni Lito. Parang walang tunog. Bago pa sila makasagot, may narinig silang mahina ngunit malinaw na kaluskos sa mga dahon. Napalingon silang lahat. Wala silang nakita. Baka pusa lang, sabi ni June. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ilang minuto pa, nakita na nila ang lumang kubo. Sirang-sira na ang bubong. May mga bahagi ng dingding na natanggal na. Pero may isang bagay na agad nilang napansin. May ilaw sa loob. Napatinginan silang lahat. Pre, sino kaya nandyan? Tanong ni Marco. May nakatira? Bulong ni Carla. Dahan-dahan silang lumapit. Habang papalapit sila, napansin ni Maya ang kakaibang amoy. Amoy lupa, amoy basa, at parang may halong nabubulok. Pagdating nila sa pintuan, bahagya itong nakabukas. Tinulak ni Marco ang pinto. Kreak! Umalingaw-ngaw ang tunog sa loob. Walang tao, pero may isang lumang lampara sa gitna ng kubo. At ito ang nagbibigay ng ilaw. Sinong nagsindi nito? Bulong ni Lito. Biglang, bang! Malakas na sumara ang pinto sa likod nila. Napatalon sila sa gulat. Sinubukan ni June buksan ang pinto, pero ayaw na itong gumalaw. Hindi na bumubukas! Sigaw niya. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kubo. At doon nila narinig ang isang mahinang boses, isang bulong. Bakit kayo nandito? Nanigas ang katawan nila. May narinig ba kayo? Tanong ni Carla na nanginginig ang boses. Walang sumagot dahil narinig nilang muli ang bulong. Mas malinaw na ngayon. Matagal na akong naghihintay. Biglang namatay ang lampara. Nababalot sila ng kadiliman. Tanging flashlight na lang ni Marco ang nagbibigay ng ilaw. Tinapat niya ito sa sulok ng kubo at doon niya nakita isang matandang babae na nakatayo sa sulok. Mahaba ang buhok, maputla ang balat,
at nakatingin ito sa kanila nang hindi kumikislap. "Takbo!" sigaw ni Lito. Nagkagulo sila sa loob ng kubo, pero biglang naglaho ang matanda, parang usok na naglaho sa hangin. Akala nila tapos na, pero maya-maya may narinig silang mabagal na yabag sa labas ng kubo. Isa, dalawa, tatlo. Paikot ito sa kubo. Parang may umiikot sa kanila. Unti-unting bumibilis ang paghinga ni Carla. "Hindi tayo dapat pumunta dito." Biglang may kumalabog sa dingding. Bug! At isa pa, bug! Para bang may humahampas sa labas. Hanggang sa may nakita si Maya sa maliit na butas ng dingding. At napasigaw siya. "Andyan siya!" Lahat sila napatingin. Sa labas ng kubo, nakita nila ang tatlong anino ng tao, pero wala silang katawan. Anino lang, na parang gumagalaw sa paligid. Unti-unting bumukas ang pinto. Walang humahawak dito at pumasok ang malamig na hangin. "Lumabas tayo ngayon," sigaw ni Marco. Naglabasan sila ng kubo at nagsitakbuhan papunta sa baryo. Pero habang tumatakbo sila, may naririnig silang yabag sa likod nila. Hindi isa, hindi dalawa, marami. Parang may maraming taong humahabol sa kanila sa dilim. Lumingon si Lito at nakita niya ang hindi niya makakalimutan. Sa likod nila, may mga anino ng mga taong naglalakad sa hangin. Walang muka, walang mata, pero papalapit ng papalapit. Mas lalo silang tumakbo, humihingal, halos madapa na, hanggang sa nakita nila ang unang bahay ng baryo. Pagdating nila sa ilaw ng bahay, biglang nawala ang lahat. Tahimik ulit ang paligid, wala nang anino, wala nang yabag, para bang walang nangyari. Kinabukasan, kinuwento nila ito sa isang matandang taga-baryo. Tahimik lang itong nakinig. Pagkatapos ay sinabi nito ang isang bagay na nagpatindig ng balahibo nila. Yung kubo na yon, dati ang bahay ng isang mangkukulam. Ayon sa matanda, maraming taong nawawala noon sa baryo, hanggang sa natuklasan nilang may mga ritual na ginagawa sa loob ng kubo. Isang gabi, sinunog ng mga tao ang kubo, pero hindi na nakita ang katawan ng mangkukulam. Simula noon, sabi ng mga matatanda, huwag na huwag pupunta sa lugar na yon kapag gabi dahil may mga hindi na nakaalis doon. Tahimik ang magkakaibigan habang nakikinig. Simula noon, hindi na sila bumalik sa kakahuyan, pero may isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Tuwing kabilugan ng buwan, may nakikita silang mahina na ilaw sa lumang kubo. At minsan, sa kalagitnaan ng gabi, may naririnig silang mga yabag sa labas ng bahay. Parang may naglalakad sa baryo, naghahanap at naghihintay kung sino ang susunod na bibisita sa kubo.